Sa panahon natin ngayon kung saan halos lahat ng altcoins ay nagdiriwang at pumapalo ang kanilang presyo, may isa na tila hindi makasabay. At yan po ay si PiCoin. Habang ang iba ay tumataas ng sobra, si Pi po ay tila nilalaglag at naiwan po sa ere. Maraming tanong ang lumalabas. Totoo bang may rug pull na nangyari? Dapat pa ba natin itong bilhin habang mura pa o panahon na para siya ay talikuran? Kaya sa video na ito ay bibigyan po natin ng malinaw na paliwanag kung ano ba ang nangyayari kay Pi Network. At ano na rin po yung update sa kanilang project. Ano po yung sinasabi ng price predictions para sa taong 2025. At higit po sa lahat ay kung ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin kung ano na po ang bagong development sa Pi Network. Sa totoo lang ay hindi naman lahat ay negatibo pagdating kay Pi. Nitong February 2025, isang malaking milestone po ang naabot ni Pi Network. At yan po ang kanyang pagbubukas ng kanyang mainnet o yung kanyang open mainnet kung saan ay naging live na po. Pero ang problema ay hindi pa siya fully open, partially open ang kanyang mainnet lamang. Ibig sabihin ay hindi na lang ito basta hindi na lamang po siya basta testnet or pangako na di po tulad noong siya ay closed mainnet pa. Ngayon ay pwede na po tayong gumawa ng totoong transaction, mag-activate ng mga wallets at makipag-ugnayan sa iba't ibang mga dApps na gawa sa loob ng kanilang ecosystem dahil po dyan. Sa ngayon ay meron na pong mahigit 25 na decentralized apps na active po sa platform ni Pi Network. Mahigit 60 million na ang mga total users at sa bilang na yan halos 19 million na po ang successfully na nakapag KYC. Ibig sabihin ay verified na talaga ang identity ng mga users na ito. Isang malaking hakbang po ito patungo sa tunay na adoption. Pero kahit merong magandang development, hindi maikakaila na may malalaking problema rin ang lumalabas. Ngayon is bakit po may agam-agam tungkol kay PiCoin? Nitong May ay may isa pong controversial na ulat na lumabas. May umano'y insider wallets na nagbenta ng hanggang 12 million na Pi tokens. Ang masaklap, kasabay ito ng pagbubulusok ng presyo ni Pi ng mahigit 50%. Yan, natural na nagdulot ito ng malaking takot at duda sa mga investors. Ang tanong po ng marami ay nilalaglag na ba kami ng sarili nilang team? Yan, dagdag pa rito ay kahit sinasabi ng team na gusto nilang gawing decentralized ang network, malaking porsyento pa rin ng kabuang Pi supply ay kontrolado po nila. Oo, nag-move na sila mula sa 3 central nodes papunta sa 23 global nodes. Pero kahit ganon, mataas pa rin po ang sentiment ng centralization. Sa madaling salita ay kahit may magandang balita sa harap, may malaking anino ng duda sa likod. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng price predictions para kay PiCoin ngayong taong 2025. Sa kasalukuyan, si Pi ay nasa presyo na humigit kumulang 0.78 mula po sa kanyang all-time high na $2.99 noong February at saka local high na $1.57 noong May. Malaki ang ibinagsak ng presyo. Pero ano nga ba ang sinasabi ng mga eksperto at saka crypto analyst? Ayon po sa Crypto News, kung magtutuloy-tuloy ang paglago ng dApp ecosystem ni Pi ay makakuha po siya ng listahan sa mga or siya po ay malilista sa mga malalaking exchanges, pwede na rin siyang umabot sa $1 hanggang $1.35 bago po matapos ang taong ito. Mas optimistic naman po si Coinpedia. Ayan. Si Coinpedia ay nagsabing posibleng tumaas pa ito ng hanggang $3 basta't matupad lahat ng milestone ng project. Si CoinDCX naman ay nagbigay ng mas malawak na range. Pwede raw itong umabot ng $6.20
pero sobrang optimistic na ito at mangyayari lang kung sabay-sabay na magiging successful ang Pi ecosystem at ang buong crypto market ay nasa bull run. Pero hindi po lahat ay positive. Kay CoinCodex naman ay sobrang cautious. Sabi po nila malaki ang posibilidad na manatili si Pi sa kanyang kasalukuyang presyo, o baka mas malala pa ay bumagsak ito sa presyong 0.30 hanggang 0.40 na price range. Ngayon, ang sunod po na tanong ay dapat na ba tayong bumili ng Pi habang mura pa? Kung isa ka pong investor na naghahanap ng buy the dip opportunity, maaaring mukhang magandang pagkakataon na po ito. Pero kailangan po nating tandaan, ang presyo ay hindi lang batay sa hype, kundi sa tiwala at aktual na paggamit ng token. Sa kaso po ni Pi, kahit may improvements, hindi pa rin maalis ang duda ng publiko. Ang transparency issues, ang pagbagsak ng presyo at ang controversial na sell-off mula sa loob ng team ay nagbunga ng bearish sentiment. Maraming crypto enthusiasts ang nagsasabi na baka mas okay pang tumingin muna sa ibang altcoins na mas transparent at mas may solid na ecosystem. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Bilang isang bansang maraming nagtitiwala kay Pi Network dahil sa matagal na itong isinusulong ng mga mobile mining advocates, maraming Pinoy ang apektado. Yung iba ay may libo-libong Pi sa kanilang wallet at umaasang balang araw ay kikita sila dito. Pero ngayon ang tanong ay kikita ba talaga? Kung maipagpapatuloy po ni Pi ang mga good developments tulad ng pagdagdag ng dApps, pagiging listed sa malalaking exchanges at pagbabawas sa kontrol ng development team, may pag-asa pa. Pero kung tuloy-tuloy po ang kontrobersiya, baka lalong bumagsak po ang presyo at mawalan ng saysay ang inaasam na kita ng mga Pinoy holders. Kaya mahalaga po na huwag tayong magpadala sa hype. Mag-research, alamin po ang risk at huwag pong ilagay lahat ng pag-asa sa isang token lamang. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang ay believe ako sa naging growth o paglago ng Pi Network mula sa pagiging mobile mining app hanggang sa paglabas ng open mainnet. Hindi po madali ang ginagawa nila, pero kung gusto po nilang makuha ang tiwala ng mas marami pang investors, lalo na sa mga bansang tulad ng Pilipinas, kailangan po nilang ayusin ang transparency issues at saka iwasan ang mga aksyon na parang exit scam o rug pull. Si Pi ay meron naman po siyang potensyal, pero kailangan po talaga nilang patunayan na hindi lang ito hype kundi may totoong value sa long term. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.